Magandang buhay! Share ko naman sa inyo yung experience ko sa root canal or familiar ba kayo dun sa root canal kung saan isa itong treatment sa ngipin natin na papatayin na yung nerve nito, no? One of the last resorts na to na pwedeng gawin sa ngipin natin para maisalba pa ito. Actually, pag magbabasa-basa ka about root canal, maraming mga tao yung ayaw magpagawa nito dahil sinasabi nga na parang lately ito ay may kinalaman sa pagkakaroon mo ng heart infection or anything that has something to do with the heart, no? Kasi nga sinasabi, pagpatay na nga yung nerves mo is posibleng pumasok doon dahil wala na syempreng blood, 'di ba? Doon pumasok yung infection na hindi mo namamalayan. Kung kaya nga meron namang mga advocate na wag ka daw magpaparot canal. So, isa rin yun sa mga naging hindrance bakit ayokong magparot canal. And then, syempre, katatapos ko nga lang sa ear surgery, kaya naman nagpaalam pa ako sa doktor bago gawin to. So, sinabi naman ng doktor na yes, pwedeng-pwede. At bakit ba naman ako nag-come up sa root canal? Ayan, so papakita ko sa inyo yung mga naging experience ko na sa loob ng 3 years, pabalik-balik yung sakit ng ngipin. So, lumulobo siya, no? Lumulobo. Nangyayari siya every December. Tulad nga nung last December 2022 na sumakit yung tenga ko kasabay ng pagsakit ng ngipin. Yun yung second year na sumakit yung ngipin. And then, nung 2023, October 2023, sumakit na naman siya at lumubo siya ng bongga. Yun yung worst ever, no? Na for me, gusto ko na lang na ipabunot yung ngipin kasi maganda naman yung pasta niya. Na-check naman na ni doktora, okay naman. Sealed naman siya pero nakakapagtaka saan nanggagaling yung sakit at yung pamamaga ng ngipin ko. And then dumating din dun sa punto na pag malamig yung iinumin ko, para akong nanliliit, nanlalata, hindi ko explain yung feeling. And then ganun din pag uminom ako ng mainit ng kape, ganun din yung feeling. Tapos so magmumumog ako ngayon ng tap water. Magsasubside siya ng bagya. Ilang beses kong pinakiramdaman kung ganun ba talaga yung feeling sa lamig sa init. Talagang para akong nanliliit, hindi ko malaman, hindi ko ma-explain. No? And then, kala ko nga, yung ibang ngipin yung masakit kasi ginaganyan-ganyan ko siya. Syempre, hindi mo naman agad mapipinpoint alin yung masakit doon. So, huli ko na rin nalaman na yung pinakadulo pala yung masakit, no? So, nung sure ko na siya yung paulit-ulit palang sumasakit, that's the time na desidido na ako na ipabunot siya at ayoko ipa-root canal kasi kababasa ko nga ng mga ng tungkol sa root canal na mahal, sobrang mahal, tapos baka mamaya magkaroon ka pa ng infection and all. Ayoko na talagang magpagawa nito. So, matagal ko rin pinag-isipan, tanong ako sa ENT doctors, tanong ako dun sa dentist, plus yung mga binabasa-basa ko. Mabuti rin na mahilig tayong magbasa nung kung ano ba yung mga nangyayari. Kaso nga lang, minsan nag-overthink tayo pag masyadong basa naman yung ating ginagawa. Hindi rin nakakatulong sa atin sa pag-decide natin. So, ayun, yung mga na-experience ko nga, nasa Google din naman siya na talagang tingin ko is pang root canal na siya kasi biruin mo hindi joke yung 3 years no na paulit-ulit na sumasakit yung ngipin na parang out of nowhere bigla na lang siyang mamamaga ng unti-unti. Di ba sinasabi nga na ang pinakamasakit na bahagi ng katawan na kapag sumakit, parang apektado lahat yung ngipin na yan. And then, dalawang doctors and surgeon or whatsoever na rin yung pinagtanungan ko. Same lang yung naging explanation nila about sa ngipin na ayaw nga nilang bunutin kasi maganda pa siya, buo pa siya, halos walang sira. Na kung titingnan mo talagang parang wala siyang sira, wala talagang kakaiba sa kanya. Yun nga lang, maliban sa kung i-x-ray mo, that's the time na makikita nila kung merong infection or something na dun sa gums or sa pulp, ayan. Siyempre, tayo naman, nagtitiwala din naman dun sa explanation nila. At least, diba, hindi naman nila din gusto na bunutan ka agad, na ayaw nilang masira yung ngipin mo kasi soon, tayo rin yung mahihirapan pag wala na tayong pangkagat. Kasi nga, yung akin is third molar. So, mahirap pag nawalan ka ng ngipin, pangkagat. Ayan. So yes, nagpa-root canal po ako and then ipa-flash ko na lang dito yung mga pictures ng kung paano ba ginawa or kung paano siya nangyayari. Bali, presentation lang siya, hindi ko video yung ginawa sa akin kasi ang nangyari noon is 4 session. Hindi ko na matandaan 3 or 4 sessions, tas right now wala pa akong crown pero dapat mayroong crown. So magkaano ba ang pa-root canal? 6 to 8,000 po per kanal. Ayan, sa akin, ang kabuti na lang, hindi pala 4 yung kanal, 3 lang siya. So, 6,000 plus iba pang adds-on. So, ang nangyari is 22,000 yung aking nagastos, no?
wala pa siyang crown. Bale, aabutin ng 28,000 lahat-lahat sana. So, for the meantime, hindi muna tayo nagpalagay ng crown. Dapat lang tayong mag-ingat sa pagkagat kasi baka mamaya mabasag siya. Tulad nga ng sinasabi ko, wala ng blood na nag-flow sa kanya. So, mas marupok na talaga siya. Yun nga lang po yung disadvantage ng root canal, no? Mas marupok na talaga siya. Pero ang kagandahan is, meron ka pa rin ngipin, buo pa rin siya at hindi mababago yung hindi mababago yung shape ng mukha mo kasi nakaka-apekto naman talaga yung ating ngipin dun sa shape ng ating face. Pero dun sa 3 or 4 sessions na nangyari sa akin na yun, wala naman sakit, hindi ko siya naramdaman, meron ding anesthesia na nilagay, super bait ni Doktora Eunice, as in napakagaan ng kamay, mabilis yung proseso. Ang masakit lang is yung kapag tumatama yung mga tools dito sa gilid, yun lang yung masusugatan ka kasi sobrang tagal 1 to 2 hours nakanganga ka talaga. So pagbutihan mo yung pagnganga kasi kailangan yun para mas mabilis ding magagawa ng doktor yung dapat gawin sa ngipin mo. So ayun lang. Talaga namang health is wealth. Kung hindi mo aalagaan to, naku, mabubutas yung bulsa mo, lalong-lalo na kung wala kang pampagamot. Hindi mo naman mapapagawa yung mga ganun, no? Parang hayaan mo na lang yung sakit, titiisin mo na lang. So, hopefully, magtagal na lang din si root canal. Siguro soon, tsaka na lang natin ipabunot kapag expired na ang root canal. Kasi based naman din daw sa history, parang iba naglalast ng 10 years. Ayun. So, hindi naman din forever yung root canal. So, hanggang dito na lang. Bye-bye!